So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay, guys, pang-anim na battle na re-reviewin natin sa tournament na to, sa first round ng tournament na to, 1 up 4 ng FRBL. So yung first 5 na battles dito sa background natin, na dahil nga sabi ko nga sa inyo, wala akong nakitang bracket ng 1 up 4, so gumawa na lang ako ng sarili kong bracket based na search ko ng mga battles, and ito yung lumabas na bracketing. So ayun, tapos na natin yung first 5 dito. Nasa ano na natin yun, nasa channel na natin yun. Kung gusto nyo mapanood yung review ko at hindi naman sa pilitan, kung gusto nyo lang naman makita, mapanood, marinig yung insights ko, yung review ko sa mga battles doon, panoorin nyo sa channel natin, okay? So, thank you in advance kung manonood kayo. So, ito yung pang-anim, Dots versus Snug. Si Dots, ilang beses ko na to na review sa dito sa FRBL tsaka sa Motus. Si Snug na review ko siya sa Motus. Laban niya ata kay ano yun eh. Kay kanina ba? Kay Makoy? Hindi ko alam kung kay Makoy ba or may isa pang battle MC dun sa Motus eh, na nakalimutan ko yung pangalan. Basta na panood ko na si Snug sa sa Motus, okay? So wala na munang insights. May mga gusto sana akong sabihin kay Dats, pero saka na lang. Siguro kapag kapag nag-spit na lang siya, no, baka may mga mapansin ako doon, isisingit ko na lang doon, okay? So ayun, ito yung pang-anim na review natin sa One Up Tournament 4 FRBL. So huwag natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go, para sa inyo to mga kumag. Si Dats, pinili na mauna. Si Snudge, unang bar para kay Snug. One Up Tournament FRBL. Let's go! Go! Ako'y nagutom sa aming baryo, tila sawa na sa nakahain, at turing sa aking dayo na makakain. Ngunit alanganin, sa sentido unawain. Tandaang pag may dayo, ang timano, may bisita nakakain. Mga boss, binigay nyo, Dats. Boy, eto yung palatandaan. Tinapat ka sa akin, Dats, para on point mabubutasan. Kaya kung patalasan, paano aangasan ng mga linya mong taglis ispitin, Tagalog kong mariin. Alam mo nga Tagalog na itakda sa laban, kilala sa talim. Aning, aning, dito sa FRBL, sino yung MC puro wordplay pang bugok, tas top tier daw sa game. Well, pangalan ng kalaban ko sa poster, basahin nyo ng tutok. That's his name! Ganyan, mag-wordplay. Ikaw haba pa sumetap. No hate, punyeta ang corny. Pag ako sumetap, high grade, pideya kay Looney. At kumbaga sa Toy Story, ito yung bidang cowboy na iiyak surely. So alam nyo nang di kahoy, tinutukoy pag sinabi kong sibak tong Woody. Dito sa liga, iwan tong billing pa. Okay, ang dami niyang wordplays doon. Ang dami niyang wordplays. Siksek. Ito lang yung una kong makakomment sa overall na lang Overall na lang. Siksek yung mga wordplays. Medyo lang. May mga i-comment ako, Panapakinggan ko pa yung round ni Snug. Malakas to, pero may mga sasabihin ako dito about dito, okay? So pakinggan muna natin. Pound for pound, mababalian ang ankle. At yan na rin ang sound. Hindi ka papasok next quarter. Masyado kang bano para maka-forward. Paano ka lulusot sa akin, Dats? Sa laro ako point guard. Ako si Snug. Grabe dumakdak, heavy gut. Na parang ako yung baril na hawak ni Jamorant. Ang linyahan nito, lahat na padasal na para bang nasa kumbento. Loko, bukod sa dasal, ano pa ba pwede gawin sa kumbento? Payo sa'yo, nerdo. Puntahan mo sa bungan na para bang sa bungero, gago! Ganun kasimple yung linya neto, pilit yung talino, tas bilib kayo dito sa bopol. Tunog malalim, kaya mukhang malakas sa mabababa humor. Tunog malalim, at siya na din nagsabing siya'y malalim. Hoy, di mo ako daig, mangmang. In-expose ko na mga linya mo at nung sinukat ko yung lalim, hanggang bibig lang. Maaga ka aalis sa turna. Sige, simulan na mag-impake, tol. Nood na lang sa monitor.
Tingin mo matatalo mo ako, Dats? Impossible! That's impossible. Ayos yun. So, ayun. Doon muna tayo sa positive side, no? Sa positive side muna tayo. Sa performance ni Snag. Yes! Powerful. Ang ganda nun. Ang ganda ng writtens. Ang ganda ng content. Ang daming ang daming wordplays. Ang daming punchline. Andun na tayo. Andun na tayo sa andun na tayo sa perfect perfect combinations of executions, punchlines, wordplays, andun na tayo no? Pero may isa lang akong napansin sa performance ni Snag. Sobrang bilis niya mag-spit, no? Isa 'yon sa mga hindi lang naman ako yung magsasabi nito or yung nagsasabi nito. Alam niyo naman, no, kung palagi kayong nanonood sa akin, no, lagi kong sinasabi, isa sa mga idolo ko sa judging is si Sir Apoc, no? Kung kilala nyo, no? Si Sir Apoc, lagi niyang isa sa mga categories niya yung performance or spitting, no? Yung pag-deliver, no? So ako, parang dahil nga sa isa si Apoc sa mga iniidolo ko sa judging, tinignan ko yung angulo na yon. So ayun, naintindihan ko nga na kaya pala isa yun sa mga angles na tinitignan ni Apoc, kasi isa rin yun sa mga mahalagang elemento ng battle rap, no? So ayun, ngayon napansin ko dito, maganda naman yung pag-deliver ni Snag, walang duda doon. Maganda, kaso nga masyadong mabilis, no? Masyadong mabilis na may mga punchline, may mga punches, may mga haymaker siya na maganda, malakas, kaso nga lang hindi nagmumukhang ganun kalahas. Kasi after niya ma-spit 'yon, nag-i-spit na siya agad ng another line. No, parang sa madaling salita, hindi niya muna pinapanamnam yung punchline na yun sa mga nakikinig, sa mga manonood. So, ayun lang siguro yung sabihin nating negative na nakita ko. Pero overall, kung sasabihin nating marahan yung pag-deliver niya, madiin, tapos, ayun, ganun, yung mga punchline niya is na-spit niya ng hindi ganun kabilis. Sobrang bilis kasi talaga ng pag-spit ni Snag, no? Kung na-spit niya ng maayos lahat, no? Lahat ng mga punches, lahat ng mga setup, tapos sabay punch, linya, punch, 'di ba? Kung na-spit niya ng ng maayos talaga, yung nananamnam ng nakikinig or nanonood, andun siguro yung crowd reaction, andun siguro yung impact ng punchline Kaso nga lang, anong nangyari? Nagtuloy-tuloy si Snag na parang walang preno Tuloy-tuloy yung spit niya. So, nanghinayang ako para kay Snag kasi maganda sana yung round. Alam mo nga, sabi ko nga sa inyo, andun na tayo sa perfect combination ng punchline, ng 4-bar setup, lahat ng wordplay. Andun yung mga wordplays Sumusuntok yun, men. No, hindi mo pwedeng sabihin na na hindi sumusuntok yung mga linya na yun kay Dats, kasi sumusuntok talaga yun. Ang pinaka nagkulang lang or pinaka nawala lang sa performance ni Snag is yung mga poses, no? Kasi after ng 4-bar setup, punchline, tapos agad, hindi humihinto, pasok ulit ng isa pang another stanzas or another verses. Ganun kulang sa pagpapalasap or pagpapalilamnam ng mga punchline sa mga nakikinig or sa mga nanonood. Ayun lang. Kahit paikot-ikutin natin yung buong round ni Snag, ayun lang yung masasabi ko kasi nagustuhan ko yung round ni Snag in terms of punchline, wordplays, andun kaso nga lang sa delivery, medyo may sablay doon sa delivery. So ayun lang naman masasabi ko, pero overall maganda yon, siksik yon, grabe yon, siksik, napakasiksik nun sa mga wordplays, sa mga punchline, pasok yun kay Dats, delivery lang talaga. So ayun. So, tignan natin. Mabigat pa rin naman yung round 1 ni Snag. Tignan natin kung mababaliktad yun ni Dats. Yo! Let's go! Yo! Malayong lugar pa kanyang dinayo para lang ako mabit. Pero siya'y pormadong naglakbay.
na parang high piece ngunit tight sit o high hit. Naging anyo niya ay palaboy, dry spit, kaya pagdating sa FRBL, barefooted. You think that's not fit, oh? Sa fit! Sa fit! San ba fit po pwede yun? Pero siya'y sakim! Sakim! Sakim Jong yun. Pero tong sakim, sasapitin, malalang tugon, pwede ba tong sakim? Sapit! Nagmistulang Davidson, kaya fuck Kardashian first! Ang lampasan niyan, easy. TC o creepy head. Letter niyan magsisi, carbon copy. Pag-atake ko, mix! Makulay parang DC. Pagka-sign, malik. Matik! Sibak agad tong GG, Hadid. O puro controversial aking rep. Cause he need an instant fame. So shame, goddamn, he think he's on top, is parang gain. Manunod sa bones, John Jones ang lock sa cage. No early celebration, fuck that, I'm in the game kasi. Kung snag o guns, kapag binaliktad, pwes tsak tumpak, parating na ang kalamidad. What is the sense of gun kung hawak di pang intelektual at kung tingin sa may baril ay gamit pang kriminal? Kaya kablaw, pangyayaring dyan ay ruthless. Iyakin pa sa pas niyang battles, kitang-kita sobrang hopeless. Hati sa dalawa, ito'y kumadya nga pang Moses. Sabog tong sweet child sa guns, ali ko ay roses. Linya ko ang dopest, samantalang chip yan sa'yo. Paano mababasa o water gun dala mo? Kung tingin may tatagos pang papel ang akdao. Sa tubig nakasulat, paano tatatakto kasi? Kasi kung tingin mo ay kayo na side dun sa mo. Ang hirap naman intindihin nun. So, pakinggan muna natin to. Pwestong gun, putok mahina. Walang tira, pambihira, laging tulog parang mantika. Di ka pansinin, akin alipin kahit ito dumupagran. Pwesta expose this gun on cam na parang jamuran, kaya taas kamay. Keep in stand hanggang sa mapasabi ng tibos. Ako'y tirador bandang timog pero Barel sa Cam Jamorant. May linya rin na ganun si Snag kanina. Pwesta expose this gun on cam na parang jamuran, kaya taas kamay. Keep in stand hanggang sa mapasabi ng tibos. Ako'y tirador bandang timog pero hindi to sa digos. Pero hindi to bandang digos. Ano nga baril na nangyari? Kung sa Bisaya lang hipos. Sa dami kong baril, ito ay ambush na pang negros. Kaya ako'y nagpapawalan ng bala. Kita yan at klaro. Sa dami ko ng weapon, sinutunay na amo. Sira ang puri, puro papogi. Ano to? Dami kong bala, di mo alam kung sinong amo. Negros, kaya ako'y nagpapawalan ng bala. Kita yan at klaro. Sa dami ko ng weapon, sinutunay na amo. Sira ang puri, puro papogi. Pagdating dyan, sira ang puri, puro papogi. Pagdating dyan bravo. Kitang sibak ito sa beat. Na para pang 4 dahil matalo ko. Ulul, wag mo nang ipilit. Sige, umasa sa... matalo ko. Ulul, wag mo nang ipilit. Sige, umasa sa sustansyang ikaw lang ang nakaisip. Kung tingin mo'y dreams do come true, may tornilyo na napihit. Crazy as Pinoy gumising ka sa panaginip. Yo! Okay. Ang hirap intindihin nun, men. Parang iba yung dots na napanood ko. Kasi yung dots na napanood ko sa laban niya kay Vicente sa Motus, maayos pa yung hindi ko naman sinabing hindi maayos to, pero mas maganda, feeling ko mas maganda yung performance ni Dots doon sa laban niya kay Vicente sa Motus noong nakaraan. Alam ko na review ko na yun no? Alam ko na review ko na yun, so you can check it sa channel ko. Pero itong Dots dito kay laban kay Snag, siguro ewan pero hindi ko, to be honest, sige na, mahina na kung mahina, pero ako I'm not talking sa mga battle MC. Sabi ko mahina na ako, umintindi kung mahina na. Pero yung round 1 ni Dots is hindi ko talaga masyadong maabot yun. Hindi ko maintindihan yun. Parang ang gulo. Para sa akin ang gulo. Siyempre may mga manonood nito or nanonood nito na naintindihan yung mga verses ni Dots. Props sa inyo, guys. Props sa inyo. Hindi ko ako lang naman yung nagsasabi na na hindi ko masyadong maintindihan, no? Pero sa mga nakakaintindi, props sa inyo.
Sa akin, siguro wala akong masyado may explain kasi yun, may mga nasisilip tayo ng mga wordplays pero may mga may mga kagaya katulad nung sa Jamorant cam, expose this gun sa cam, parang Jamorant. May ganong linya si Snag kanina, 'di ba, na kamay ko parang barel na parang Jamorant, parang ganon. So, ayun, ano pa? May mga basta, may mga yung mga magagaan na linya, may yung mga magagaan na linya, mga hindi ganoon kalalalim na linya. Yun lang yung mas nagmamatter sa akin ngayon sa round ni Dots. Pero, ayun, effectivity. Siguro sa effectivity na lang, sabi ko nga sa inyo, yung round 1 ni Snag, ang dami niyang mga wordplays doon, 'di ba? Ang dami niyang wordplays, ang dami niyang punchline, ang dami niyang haymaker doon. Kaso nga lang, ano ba yung sinabi ko sa inyo sa round 1 ni Snag? Sa performance lang, sa delivery lang na medyo mabilis lang yung pagkakaspit niya. Parang after isang haymaker, hindi siya nagpo-pause, pasok agad. So kulang sa yung tipong sige, namnamin niyo muna yung punchline. Parang kulang sa ganun atake agad So yun lang naman yung pinaka napansin ko sa performance ni Snag Yun lang. Pero content, overall content, malakas yun, no? Effective din para sa akin yung ginawa ni Snag sa mga setup niya, sa mga references niya. Yun, mas okay yun. Then pagdating sa round 1 ni Snag, ay ni Dots, aminin ko na sa inyo, alam ko may mga magagalit na naman dyan. So, kung magalit kayo sa review ko, gawa na lang din kayo ng sarili nyong channel or ng review, no? Para maintindihan nyo rin or sabihin natin makapaglabas din kayo ng saloobin nyo sa mga battle, 'di ba? So ako, I'm not doing this to compete sa mga nagre-review ng mga battle. I'm doing this as passion, no? Gusto ko lang magbigay ng sarili kong opinion. Gusto ko lang manood ng battle rap ng ng mga amateur battle rig, mga amateur, mga underground na liga, syempre mga higher, diba? Mga higher platforms, sunugan, PSP, yan gusto ko ma-flip top, Motus, 'di ba? Gusto ko lang manood as passion, no? Kung hindi kayo sang-ayon sa opinion ko, 'di ba? Gawa kayo ng sarili nyong channel at doon kayo mag-review, no? So yun lang naman, no? So yun. Yung round 1 ni Dots, hindi ko masyadong maintindihan yon, pasensya na. Magalit na kayo kung magalit kayo sa akin, pero hindi ko talaga ma-explain yun kasi medyo may something na hindi ko maabot or di ko maintindihan. So, ayun. Bigyan natin ng score na 8-7 to in favor of Snag. Para sa akin, mas effective si Snag sa round 1. And may kulang man sa performance ni Snag about dun sa delivery. Nakita ko pa rin na mas lamang siya in terms of haymakers, wordplays, and mga punchline. So, 8-7 Snag. Parang Snag, let's go! Puro papogi daw ako. Aba, hangal to. Yung kailangan magpapogi, gago, normal to. Tapos, Saint Malik. Okay, Saint Malik. Doon siya mag-wordplay. Manager ng Chowking. Tong rapper. Congrats! Ito shot ka muna kung uhaw. Ito'y walang hangover kasi it's over kagad, Mr. Chow. Tsaka manager ng Chowking. Bagay nga sa'yo, manager ng Chowking. Yung mga malalaki dyan, tas naka-lock sleeve tuck-in. Asim! Mukhang yung datingan mo, mukhang linggo-linggo, nagpapabaksin. Imagine, pag nabattle, bakat yung napkin. Oo, tomboy. Pero pag nag-init daw tong dots, nagiging red dots, santissima, tapos na. Oo, nagiging red dots si dots, lalo pag may tagus siya. Tomboy, kaya kita patuwarin, wag mo ako gaguhin. Sige nga, titigan mo ako sa mata kung di ka kinikilig sa akin. Di makatingin, no? Nakinom to. Di makatingin. Di nga, tigan mo ako sa mata kung di ka kinikilig sa akin. O, tinalo mo yung bata. O, tinalo mo yung mabait na bata. Kahit di niya malamya. Kaso, kaya ba magawa ngayong kaharap mo? Batang walang ya. Backshit. Tatay nito, bumay, nagtututpick. Bad trip. Sarap niya, toothpick ka ng ice pick. Dead on the spot. Oh, that's for short. Na tinira mga triangulo kasi si brother nasa pawan. Daming angle sa triangle kasi itong dead on the spatter sa bilyaran. Oh, spatter! Okay. Nang pala kaya di ka nahuhubog.
Paano ko ilalaglag ng spatter? Eh, ang spatter, di naman nakakapagpahulog. Di naman Okay. nakakapagpahulog. Tapos sabi nito kay Aaron, oo, hukay. Hukay. Parang asentadong Avengers by. Hukay. Avengers by. Husay. Kung di mo pa nabanggit yung Avengers by, di namin malalaman si Hawkeye, gago. Sige ngayon, Hukay. Okay. Kasi patay ka sa nakamartil yung kapatid ni Loki, este Loki. Sa Torna, si Torna kaharap mo. Naloko na pare. Si Torna kaharap mo. Naloko na pare. Mamamatay ka dyan sa ground ng nakukuryente. At sa bandera ng Pinas. Ayun, malakas yun. Yung sa si Torna, kaharap mo, sa ground ka makakuryente. Yun, malakas yun. Nagustuhan ko yung linya na yun. Tinanggal niya dyan. Si Torna kaharap mo. Kapatid ni Loki, este Loki. Sa Torna, si Torna kaharap mo. Naloko na pare. Si Torna kaharap mo. Naloko na pare. Mamamatay ka dyan sa ground ng nakukuryente. At sa bandera ng Pinas, tinanggal niya daw yung araw. Kasuwak yung dispar. Tinalo mo yung araw kaso panaw ka sa 3-star. Ibahin mo ako, Repa. Kahit di mo balik na rin bandera, bibigyan kita ng gera. Bitin. Walang banat. Bitin yun. Parang hindi pa yun yung... Para sa akin, hindi pa yun yung tamang line para mag-end or para i-end yung round 2. Kasi malakas na eh. Lumalakas na nung pumalo yung suntok na mali. Nung tumama yung suntok na na Torna sa Torna. Ang ganda yun. Although narinig ko na yun sa ibang mga battle. May narinig na akong ganong battle. Pero yung kay Snag parang ayos yung pagkaka-setup. Kasi yung setup niya may joke eh. Diba? Loki, este Loki, tapos si Torna. Ayan. So, ang cute lang ng ng transition from joke to seryoso na Torna. Diba? So, ayan, okay yun. Simula nung tumama yun, lumakas na yung yung energy. Kaso nga lang, pinutol niya. No? Parang hindi niya na-end ng maayos yung round 2. Yun yung kulang sa round 2 naman is nag-awit. Kasi, yung kulang sa round 1, yung delivery. No? Yung sa round 2 naman, putol. So, sayang. Kasi, andun na yung hinahanap ko na performance. Andun na yung hinahanap ko na na mga poses. No? May mga kaperanggot na poses na siya bago siya pumasok sa next na line eh. Tapos nakuha niya yung crowd ng natural. So para sa akin malakas yun eh. Yung nakuha niya yung crowd ng natural, hindi pilit. So okay yun para sa akin. Kaso nga lang putol talaga yun, hindi niya na-end ng maayos. So sabi ko nga sa inyo, sa battle rap isa sa mga mahalaga is yung paano mo i-close yung isang round. Kasi yun yung magbibigay sa iyo ayun yung magbibigay sa iyo ng kumpiyansa kung aabangan ka ba ng tao sa next na round mo, 'di ba? So dahil dun sa performance dahil dun sa ender na dapat hindi ender ni Snag, parang medyo nakat yung doon. Nakat yung parang nakahang yung mga tao doon na wait, putol na, wait, tapos na, kulang parang ganun yung naging thoughts ko, ganun. So, yun. Bitin yung round 2 ni Snag, pero yan natin. Let's go! Yo! Sa modus, siya'y tinapat kay Makoy. Sige, tanggap lang ya. Masabi lang na battler ang gulo na. O yun, diba? So, si Makoy nga yung nakatapat ni Snag na na-review ko. So, tama ako. Kakahiya, ikay inalay, sa alalay, pesan nyo ay pusin na. Si Bakto sa alalay na para bang Austria, but he wins. Pero sa reaksyon ng bias na crowd o pansinin, may sisigaw tos lalakas yung sound. O sa kanyang round by tos di tatantanan, pinagkaisahan alalay parang pornong pang Japan lang inang yan. Tapos sasabihin pa kay Makoy, Mongoli daw si Makoy, mas racist ka. Ngayon sa bugaki yung head boom. Kung genital defect ang
tinutukoy balik sa mismong test room. Kasi sa race, sa race na pag-iwanan late bloom. Siya'y na-down, na-down. Yun ang kanyang syndrome, tangina. Kaya mag-aaral Down ka syndrome. mag-aaral ha, stilong di po pwede boy. Umay neto, gawang kwento. Peking estilo yan, abnoy. Sige, kumain ng pagkain. Kadugyutan lang alam mo'y. Paano nahilig sa peking pag-ibig? Ngayon labas mong tapang boy. Attention, sigaw siyong boy. Stilong di nakakawili. Abay kadiri, agos pang ihik. Di din mga letra, sino hahalili? Kasi yung snag, fit, sa shoe. Anong SR? Yung boy. Stilong di nakakawili. Abay kadiri, agos pang ihik. Di din mga letra, sino hahalili? Kasi yung Hidden mga letra, sino nga halili. So, okay. snag, fit, sa shoe, anong SRP, ngayong tinapat sa das meron ng POV angles. Pang Monsi, kita agad on cam. O baka COD, bayad agad on hand. Pagkasigaw, puro bitaw, wala palaman nun jam. Parang rakista na makasya makaaranas to slam. Kasi kagat pang langgam, sure na di makakahati. Bugang maanghang, parang nag-airbed sa tanghali. Kitang malalamon, alay mga kasapi. Kitang malalamon, alay mga kasapi. Manalangin sa Ama. Pagkaluwalhati, tangina. Kaya mutlang mga labi sa aking declaration, G. Kung tingin mo yung kapatid ka sa kultura, what your expectations see? What your expectations see? Ikaw ay utang pa na utang, pes, I guarantee. Ngayon, ikaw ay utang pa na utang, pes, I guarantee. Ngayon, tinapat ka na sa DATS. Ngayon, tinapat ka na sa DAT, tanggap mo separation fee. Tangina, ano? Starter. Ba, parang Rihanna? Pes, kita yung maling angulo. Kung tingin mo'y tatagos mga letra, hindi mo pwede tol. Kung tingin ay babaon, para sa akin ay di ang panghamon. Sige, maghamon ka ng maghamon. Hindi mo pa pagkakatakon. Bye. Starter. So, same story. May mga linya pa rin si Dats na syempre, no? Ayokong magpaka-plastic sa channel natin, no? Ayoko sabihin na naintindihan ko yun, pero hindi naman talaga. So, I'm being honest lang sa channel natin. So, sorry Dats. Mapanood mo man to, pero huwag kayong mag-alala, yung laban mo kay Vicente sa Motus, solid ka doon, nakalimot ka lang, okay? Medyo kaya nga nanibago ako di ba? Kasi alam ko na una tong battle mo na to. Alam ko na una yung battle ni Dats dito sa FRBL kaysa doon kay Vicente. No, siguro nakapag-adjust na si Dats doon, pero going back, okay. Round 2 ni Dats, syempre unang-una, litaw na litaw, starter niya. Isa yun sa mga makikita natin. Syempre tournament, kailangan malinis na performance at may mga effective na lines. So ayun. So sa dalawang sinabi ko, yun na yung pinaka-story ng round 2 ni Dats. Effectivity ng lines medyo lack of, 'di ba? Then stutters. Ang daming stutters, 'di ba? Parang feeling ko nga papunta na siya sa choke eh. Papunta na siya sa choke. Nahuhugot lang niya yung mga linya niya pabalik. Pero andun na tayo sa slip ups, andun na tayo sa stutters, no. Hindi naging malinis yung second half ng round ni Dats. Then same story lang naman eh. Yung round 1 niya and 2, same story. So ayun, regardless malinis man yung naging performance ni Dats, I'll give it 7 pa rin. So, yun. 7 to 8 pa rin yun. Para saan nakuha pa rin yun ni Snag. Sabihin nating putol man yung round 2 ni Snag. Kahit i-cancel out na natin yung remaining pa eh, 'di ba? Sabi nga natin putol eh. 'Di ba? Putol yung rounds. Yung natitirang rounds ni Snag na sa parang kasing hindi pa 2 minutes yun eh, 'di ba? Yung natitira pang round ni Snag plus cancel out natin yung mga starter naman ni Dats para mag-cancel out na yun, para ma-offset na yung dalawang
negative na nangyari, no? So, ang mangyayari na lang yung malinis na performance ni Dats, tas yung malinis din na performance ni Snug. So, kung yun yung titignan natin, nakita naman natin na mas may naging effective na line si Snug doon sa round 2. Tama ba? So, regardless, malinis man, may choke man, putol man yung round, I'll give it 8-7 pa rin kay Snug. So, 16-14, 2 points lang naman yung lamang ni Snug. Round 1 and 2, Snug na yon. Pero baka sa ibang judges ibigay nila yung round 1 kay Dats, pero para sa akin nakuha pa rin ni Snug yun sa rounds 1 and 2. So, round 3. Bernard Snug, let's go! Nakapangawak! Sabi nito, may sinabi to, ako'y bagong dating, unang dabo. Bagong dating, unang dabo. Masyado ka maere, repa. Dun sa linya mo, mukha kang kalapating unang dumating galing sa karera. O netoy, di na paray tanong. Isa kang kalapating bogang ilong. At na-hold up daw kayo, sabi ni Rayan. Wala ka nagawa. O, nagre-re ang puta. At na-hold up daw kayo, sabi ni Rayan. Wala ka nagawa. Di pa daw nasigaw ng hold up yung hold upper. Yung ilong mo ang bilis nakadapa. Bilis nakadapa. O, suntok na di kita. Doon ka pa plakta. Ryan Garcia, dito sa nagtangka. Pero malaki daw siya sa shooting. O sige, dito kontra. Kasi pagdating sa shooting, Rolando Mendoza. Kaya matik, kung Clay kakabahan. Di niya magugustuhan pag ako na nagpaulan. Pambato, daw to ng floodway. O sige, dito kontra. Kung ganito lang pambato, yung weight talaga. O sige, dito kontra. Bato. May linya. Yo, game. Nawala. linya to. Yari. Sabi niya, okay, punayin natin mga linya na ito. May linya to, sabi niya. Nawala. Kitang, ano ba to? May linya to, sabi niya. Gerald ba tong ginamit? Kitang kay Anderson. Gerald Anderson? Ayop ka, Anderson. Pagpayong ka. O ba nga naman bading? Di kong inimagine kasama si Gerald Anderson baiting, gago! Binigkas pa ng todo, kala mo naka-enerbon. Hoy, bobo, anak ka ni Emerson, tanga. Diba, ganyan ang mga wordplay mo. Tapos tumaasta kang top tier. Low, Joe, talagang bastard. Ganito top tier? Oo, sa mga low ang standard. Puta, wasak. Standard. Mga linya na ito, tutok ko ng pandemya, tas sa amin kayo lalapit. Pwes di ako fan. Damn, yan estilo mo na gamit. Woo! Bonak! Yung estilo mo, kadiri na parang pan. Damn, yak! Ganon! Gago! Ganon kasimple mga linya nito. Ganon kasimple mga linya nito. Tas puro lang katangahan. Isipin nyo, wordplay niya kahit siya lang nakakaintindi niyan. Ha? So paano? Ano na? 1-2, baon ka na. Pasensya na sa round 3, balato ko na. Yeah. Okay, sayang no kasi malakas sana yung round 3 ni Snug. Effective pa rin kahit na nawala siya, pero syempre dahil tournament to, ang unfair naman kung hindi ko papupunain yung choke niya. Mas malala pa nga yung choke ni Snug kaysa dun sa sa mga starter ni Dats di ba? So yung choke niya talaga akala ko may fake choke pero total choke pala yon. Kailangan natin ibawas yun syempre. Pero para sa akin ang ganda lang ng pwesto ng pagkaka-choke niya o yung pagkakalimot niya kasi parang nasa bandang ano pa yun, parang gitna pa lang ata ng ng first half niya. So may tendency na makabawi siya or mabawi niya yun. At ayun naman yung nangyari. No? Parang nadapa siya or nabutasan siya ng malaki doon, pero dahil nga halos kakaumpisa pa lang ng round ni Snug, nakabawi siya through jokes, 'di ba? Yung jokes na yon, yung punchline na yon, feeling ko hindi man enough para matapalan yung butas na yon, pero enough yun para mabawasan yung butas na yon. So para sa akin, nag-choke man si Snug, ang ganda ng pwesto ng choke na yun kasi may time pa
si Snag makabawi, no? Unlike kapag nag-choke ka ng bandang dulo, wala na. Ang hirap na bawiin nun kasi ilang lines ka na lang, 8 lines, 12 lines. Hindi na yun enough para matapalan yung malaking butas na yun o yung malaking choke na yun. Pero ayun, props kay Snag, maganda pa rin yung performance niya pero kailangan na masilip yung choke na yun. So from 8 sa rounds 1 and 2, ito yung pinaka mababa na score, pero para sa akin kung na-spit niya ng maayos to, na-spit niya ng malinis to, ito yung siguro yung pinakamalakas na round niya. Pero dahil sa performance na yun, bigyan ko ng 7 points si Snag sa round 3. So 8, 8, 7, 16 plus 7, 23. So 23 points para kay Snag sa all 3 rounds. Si Dats merong 14, so kailangan ni Snag ng 9 points dito para tumabla or 10 para manalo. Let's go! Let's go! Yo! Di ba wala kang tatay? Baka pwedeng pakiklaro. Pwes anggulong napili. Kita dyan sa mukha mo. Kasi ito'y parang palabas. O kita ng mga tao. O ito ay parang palabas. O FPJ, pang batang Quiapo. Kasi walang pakita niyang ama. Kasi walang pakita niyang ama. Kasi walang pakita niyang ama. Sa pundasyon na nabuo. Kahit ipilit niyang pag-ibig na naisin na upo. Mas may limit tumahibig. Mas may limit tumahimik. Kaya dapat ng tangtanan. Tang-ina, kanyang ina, totoong naging parausan. Kasi she's everybody's bitches. Yun yung mismong tema. Kung tingin mo ay fuck this world, nabuhay siya sa ganong era. Kung tingin mo ay fuck this world, nabuhay siya sa ganong era. Kung tingin mo ay fuck this world, nabuhay siya sa ganong era. Kung tingin mo ay fuck this world, nabuhay siya sa ganong era. Taas kamay, atras abante. Aba, sandali lang repa. Taas kamay, atras abante. Aba, sandali lang repa. Kung tingin mo'y makakabaon yung mga ganun mo na ganong sistema, tang-ina. Kasi di ba? Pero balik tayo sa kanyang daddy. Mahirap Pero balik to. tayo sa kanyang daddy. Ano? Sakit ba di pang formalidad? Kaya ka lumipat dito sa floodway kasi mabilis agad ang paglipad. Kasi, pero dito ay binabagyo, binabaha. O naisip nyo na kagad. Kaya siya lumipat ng floodway kasi sa salitang kalamidad, tangina. Ano? Tama, di ba? Anong mahirap bang mawala ng magulang, pre? Ano kita? Kalamidad. Wait lang. Yun ata yung angulo ni Vicente doon, no? Parang na ano ko yun. Na-recall ko yun, no? Tama, parang ginamit ni Vicente yun na pandis sa kanya ng laban nila. So, yun. Kasi ako po, kasi sa salitang kalamidad, tangina. Ano? Tama, di ba? Anong mahirap bang mawala ng magulang, pre? Ano kita? Kasi ako po, pamilya namin, yung papa ko masipag, nanay ko mabait, tapos hardworking kami lahat. Ikaw, kamusta? Kamusta yung maging pasaway na anak na puro rap lang yung gusto? Tapos lahat ng luho, gusto, sustentado. Di ba ang wak nun? Di ba ang wak nun? Oh, tingnan nyo, namutla, nahiya, yung ganitong mukha, oo, ang kapal, yung ganitong mukha, oh, ang tigas talaga kasi, ang ina. Pero hindi, sandali, walang pwedeng magpakipot. Lahat sa akin ihaharap kahit sino pa yung batibot. Kung tingin ay papaon, bawat linya, di makalimot. Sige, pilitin ang pilitin, kahit ano pang ikot. Kaya sa akin pa na, boss, patay tong katapat. O ito ang katapusang walang napiling pamagat. Magtawag na kayo ng soko, patay na to sapagkat ngayong gabi. May nakita kayong tao na dead on the spot, kaya huwag mo nang pilitin. Masakit kung iisipin, dahil kahit anong gawin, sa Dats pa rin magtatapos ang iyong mga writings. Tayo magingay para sa laban na yun! Yo! Okay, so choke, stutter, yan naging story ng round 2 and 3 ni Dats. Pero yung performance ni Dats sa round 3, yun yung pinaka-worst niya. So sabi ko kailangan niya ng 9 or 10 para tumabla or manalo. Pero nangyari, worst pa yung nangyari. No, it's a 6 points para sa akin. Totally nawala talaga siya doon. Paulit-ulit siya doon. Ang hirap ng round 3 pero
pare silang may dapa, pare silang may sleep ups, pare silang may stutter, pero ang nangyari lang mas nakabawi si Snag after niya mag-sleep up, after niya mag-choke rather. Si Dats naman after niya mag-sleep up or mag-choke, hindi na nakabawi kasi after ng next na line, may mga stutter pa rin eh. So sa performance siguro sa round 3, I'll give it to Snag. Then mas na-perform din ni Snag, mas na-spit ni Snag yung mga verses niya na maayos. Mas may tumama, mas effective. 'Di ba? So, yung round 1, possible siguro na maraming mga judge na ibigay kay Dats yun. Siguro, most of the judges dito ibigay ang vote is round 1, Dats, round 2 and 3 Snag. Pero para sa akin, all 3 rounds Snag yun. So, 887-23. Then, si Dats naman para sa akin, 776. So, 20. So, 23-23. All 3 rounds Snag ako dito. Mas effective. May kulang lang sa performance ni Snag eh, pero sa effectivity lamang si Snag yun, labang si Snag sa effectivity ng mga lines, ng mga punches, ng mga haymakers, word plays, pinakita rin niya yun sa round 1, basta ang dami pa. Then kay Dats naman, ayun, performance medyo may konting aberya sa performance. Okay, let's go judges. Yo! Maraming salamat tandem shirt na loto. Ang boto ng Orlando, 4-1 para kay Snag. So 4-1, so pakinggan natin to. Salamat. Pawi tayo next round. Ayun na, nag-joke. Judges! Round 1, mas lamang si Dats para sa akin sa mga punches. Tapos sa round 2, Hindi, round 2 kasi parang nag-i-scramble si Dats. Tapos mas marami. Basta para sa akin, mas malinaw na si Snag. Panalo nun, mas marami siyang mga punches. Tapos nakabawas pa yung Dats. Tapos sa round 3, ganun din. Siya, Last two battles na lalabas. parang yung mga nanguhuli niya ng dating mga linya. Kay Snag. Ate kasi nga pala, yung round 1 binigay ko kay Si Espero. siyang references dun. Shoutout kay Espero. joke lang. Round 2, binigay ko na kay Snag kasi sa round 2 ni Dats, puro na siya Istanbul. Tapos, pasok yung mga punchline ni Snag doon. Sa round 3, binigay ko kay Snag, binila ko na lang. Para sila nag-Istanbul doon, para sila nag-mess up sa rounds nila, pero binila ko na lang yung mga pumasok na linya ni Snag doon at saka ni Dats. Yung tutulong ako yung kaya sa isang matigas mukha na bumuha sa judge. Hindi kasi, para sa akin kasi yung mag-joke ka wala na. Dapat lagi ready. Pero, that's ako. Yun. Ano daw? Yung top din, binoto si Snag. Kasi round 1 nakuha ni Snag para sa akin. Tapos round 2, top na sila. Round 3, pinagpasiyan ko na lang kung sino pinamalinis na performance. Nag-choke si Snag. Puro stutter si Dash. Kaya 1 Snag, 2 tabla, 3 Snag. Okay, sige. Binoto ko si Snag. Sa round 1, para sa akin tabla. Round 2, medyo naman si Snag doon kasi puro stutter si Dash. Sa round 3, pareho sila nag-choke. Pero kasi nahugot agad yung Snag yung Oo, tama yon. So ayun, sabi ko sa inyo may mga boboto kay Dats sa round 1 kasi nga sa mga punches no. Pero sabi ko nga sa inyo ayokong sabihin sa inyo na naintindihan ko yung linya pero hindi naman, 'di ba? So ayun, yun lang yung pinaka gusto ko naman no. Parang ayokong maging bias, ayokong magpaka-plastic sa inyo dito kasi channel ko to, putik. Maglolokohan pa ba tayo dito, 'di ba? So, ano lang, honest review lang tayo palagi. So, 'yun. For sure, alam ko naman alam ko naman na ganun yung magiging outcome ng vote, parang 2-1 in favor of Snag, parang round 2 and 3 Snag malinaw 'yun. Pero yung round 1, possible dikit pa 'yun or kay Dats talaga ibigay ng mga judges 'yun. So, ganun nga yung nangyari. So, ayun. Yun yung pang-anim na review natin sa 1 up 4 first round. So, Garchi versus Joss yung next. Pandop and Good Kid na lang. No? Sila na lang dalawa. Last 2 battles na lang. So, sana matapos na natin to bukas or sa linggo. No?
Pero push pa rin tayo. Kasi after ng 1-up tournament, alam ko yung pinakaiantay nyo. PSP review. Diba? So, parating na tayo doon mga kubag. So, kita-kits tayo sa Garchi versus Joss. Peace out.